Magandang umaga sa ating panibag vlog. Justin John Lopez. Inat po sa driver si Sir Marino. Si Sir Marino. Dito, si Coach, si Sir Vincent. Huwag gagalaw. Pagka dito ano? Wala po. Saan si Marino? Justin, Kaya mo yan. Bantay lang ko paano siya makakakialam. Please. Kaya lang huwag kakialam na this. Huwag kakialam. Justin, dito ka lang kayo, Justin. Huwag kakialam na this. Opo, baka under tayo. Di pa. Pag-aalala mo na kita dyan, pero hindi pa ngayon. Malapit na eh. Dadating lisensya. Kung papuntang La Union. Opo. Gusto ko kasi papuntang La Union. Masapu talaga. Tutulak yun. No crash. Stop. Wag stop yun. Wait lang, video lang kung after ng music ko eh. Sabi ko, huwag kayo alam na bis. Dadating mo yun. Papuntang La Union. Papuntang music lang po, nag-start lang eh. Ito po yung music live. Dalawang mas ulitin. Hit ng hit. Itinusin na lang namin. Itinusin na lang namin. Ako may ito. Dati nito sa kuwan. Kaya ko, gagawin ito sa bag. Lakang ito. Hindi lang ang mga kontakto. Wait lang. Wait lang. Kaya part of Luzon. Operator R.A. Marino, Sir Aman. Yan.
Hello? Ano? Uy, sakay na pupunta. Hoy, ha? Huwag na sumunta ha. Maano ko, yung gagalit dyan ha. Mamaya na lang no. Tuwi. Parang guma. Hindi ka kasabi yung makakaayang dyan. Makasasapog dyan. No. Kaya mo galing yan. Okay? Wag! Wag ka. Ako na lang. Gagagagag sa kuya. Malapit na. Kaya pa. Sir, dati ka doon, no? Sir, Mark. Bawal dito. Bawal dito ha. Dating dito. Sama dun sa ano, asa na advisor mo? Nandun sa core. Ayun siya. Yun. Justin ito. Kaya po. Dito ka ba, Justin? Hello. Hello! Apa? Dito ka ba, Justin? Miss you. Apa kami ah. Sige. Yes! Don't worry, makita natin inyo. Nakikita na. Don't worry. Ayun eh. Ayun. Oo na, okay na. Yan, oh, okay na. Oo, okay na yan. Ika. Thank you, Papa. Wala ka talaga yun. Check na yun. Ayaw nga. Tunggang ng bus, no? Yaw na siya. Balik ka sa ng bus. Thank you, sir. Gusto ko yung ganyan. Gag... Saan pwede? Nguya. Nguya. Hindi naman gagal. Okay. Hindi naman kung gagal si Mami. Hindi, daw magagal. So sige guys, paki-off muna yung music. Oo, mo yung music. Take off this. Kaka-off na. Nga pa on. Go. Kanina ba yan? O, pasuyo na lang. Para din yung mga gusto makinig. Go down sa Mami, ha? Ay, wala. Okay. Okay na pa. Okay na po. Ito na po yun sa akin. Okay guys, so may papakita ko sa inyo mga pictures and sana kilala niyo sila. Okay? So ang first picture I see, Emilio Aguinaldo. very good. Do you have any idea kung sino po ba si Emilio Aguinaldo? Unang presidente. Very good. What else? Taksin? In terms of unang bayani? What else? May idea ba kayo kung sino ang nag-disenyo ng Philippines? Best President. Asawa ng presidente mo ba? Sino po ang nag-design ng Philippine flag? Sino po si Jose? Melchor Aquino? Ano aral na ba ka? Okay. Si Rita ba? Ang nag-design po ng Philippine flag o yung flag na ginagamit natin ngayon ay si former President Emilio Aguinaldo. So, dinisenyo niya ito habang siya ay nakakulong sa bansa. Yes po. Ang reason din kung bakit doon niya dinisenyo at ipinagawa yung Philippine flag para hindi makaramdam o hindi makatunog yung mga Kastila. Kasi napansin niyo ba doon sa palabas ng Pulang Araw? By the way, sino nanood ng Pulang Araw sa inyo? Diba napansin niyo na hindi lahat ng kapwa-Pilipino natin ay nakapilipin. So may mga nagsaspiya talaga or mga trabaho nila ay nag-spy and sila yung nag-feed ng information imbis na kumaki sa atin, sila pa yung nagdadala o nagpapahamak sa mga kapwa nila Pilipino. Okay? So may idea ba kayo kung sino yung tatlong babae
nagtahi ng ating watawat. Tama. Walang bagay. Dapat pipilitan Yung natin. kayo ng clue. Yung dalawa sa kanila magnanay, yung isa naman is pamangkin ni Dr. Jose Rizal. Nakikiyak ba kayo? Kung sino yung mga nagtahi ng flag? Kasama po ba sila sa Gumbursa? Po. Malayo na yung gap nila ni Gumbursa. Alin po? Delfina. Si Delfina. Yung Marcela. Very good. Si Marcela Agoncillo, ang anak niya po is si Lorenza Agoncillo. At the age of 8 years old po tumulong na siya sa nanay niya para po siya ay makapagtahi ng ating class. So, ayun, sabi ko nag-google daw, ang galing. Mabilis ang connection sa likod. magalit si Mami. By the way, si Marcela Agoncillo, yung anak niya si Lorenza Agoncillo. Then yung pamangkin naman ni Dr. Jose Rizal ay si Delfina Herbosa Catilla. So, paano niya naging pamangkin yun? Anak po ito ng kanyang panglimang kapatid na si Lucia. Ano nila natin? Okay? So, yun si Emilio Aguinaldo. So, by the way, siya ang nagdesenyo ng flag ng Philippines and also, siya ang kauna-unahang presidente or yung first president of Philippine Republic. Okay? So, after ni Emilio Aguinaldo, very good. Si Manuel Luis Molina Quezon, yung second president of the Philippines, pero first president ng Commonwealth Republic. Okay? So, napanood niyo ba dun sa scene sa Pulang Araw na kung saan may pag-uusap si former President Manuel L. Quezon at si Tomoyuki Yamashita? Alam niyo ba guys, hindi talaga dapat isasama ang bansa natin sa mga bubombahin ng mga Hapones. Okay? So, nakikipag-alyansa or inoferan kasi ng Japanese Imperial Army or ng Japanese government, ang Philippine government na makapag-alyansa tayo sa kanilang mga kapalit nun ay hindi tayo idadamay o isasama sa mga bansa na kanilang bubombahin. But since sa mga panahon kasi na yun, unti-unti na tayong tinutulungan ng mga Americans para maging isang independent country. In short, malaki na yung utang na loob natin sa mga Amerikano during that time. So, ang ginawa ni Manuel L. Quezon is hindi niya tinanggap yung offer or yung request ng Japanese government na makipag-alyansa ang Pilipinas sa kanila. So, ang sabi ni Tomoyuki Yamashita during that time is, kung ano man yung mangyayari, wala magiging sisihan kasi nga, in the first place, sinabihan na ang Pilipinas sa inopera na makipag-alyansa sa Japan, pero dinecline ni Manuel Quezon yung request. So, laking gulat niya na isa sa mga unang binomba ay ang ating bansa. Okay? Isa sa mga nakikita nila na masasabi nila na napabagsak na nila ang bansa is dalawa lang yan. Kung hindi nila nahuli yung presidente nito or di kaya napatay nila. So, nangyari kay Manuel L. Quezon during that time, kilala niyo ba guys si Douglas MacArthur? Si General Douglas MacArthur? Ano yung famous line niya? Very good. Galing na. Bilis, dire-diretso yung sagot, no? So, by the way, sinabihan kasi ni General Douglas MacArthur, ang una niyang ililigtas during the time na inumpisahan na tayo bombahin ng mga Hapones ay yung ating presidente during that time na si former President Manuel Quezon. So, ang ginawa niya is dapat itatago niya lang din sa kanilang secret campsite sa may corridor si former President Manuel Quezon. So, ang nangyari nga since na hindi naman lahat ng mga kapwa Pilipino natin ay kakampi natin, may mga nagsumbong sa Japanese Imperial Army na balak lamang itago ni General Douglas MacArthur si Manuel Luis Molina Quezon sa may corridor. So, luckily natunugan agad ni General Douglas MacArthur yung nag-spy, ay papunta na yung mga Japanese Imperial Army doon para sana siya ay dakitin. So, ang ginawa ni General Douglas MacArthur, from corridor, tinravel niya si former President Manuel L. Quezon, from corridor, papunta ng Australia, then Australia going to America. Okay? So, hindi nila nakuha or nahuli si former President Manuel L. Quezon during that time kasi nga natunugan yung mga plano nila na paglusong sa corridor ng mga bansa. Do you have any idea guys kung bakit ganun kalaki na lang yung galit ng mga Japanese Imperial Army sa mga Filipinos during that time? May idea ba kayo? Na tuberculosis. So namatay siya at the age of, do you have any idea? 66 years.
So kung mag-visit kayo sa kanyang shrine sa may Quezon City Memorial Circle, yung tinutukod ko po ng tri-pillared marble or yung patusok na tatlo na ang taas po nun is 66 meters. So 66 meters ay binase sa kanyang edad nung siya ay namatay. Okay? Ayun. So mapapansin niyo, di ba, may mga scene din sa Pulang Araw na kung saan may mga Japanese na nag-take sila ng pictures. Kasi ang talagang trabaho or ang task talaga nila dito sa atin sa Philippines during that time ay maging isang spy. Pero marami rin naman sa kanila yung hindi na tumuloy sa pagiging SDA kasi napansin nila ng mga ugali ng mga Pilipino. Di ba may mga may tinatawag tayo ng Filipino hospitality na kahit hindi pa natin sila lubog sa kilala, talagang welcome nila natin sila sa ating mga private space, sa ating mga bahay. Kumbaga ganun kasi yung mga Pilipino very welcome yung feeling ng mga Japanese. And sa kanila ang tumiwalag sa kanilang trabaho bilang isang SDA. So noong mga panahon ng Amerikano, ang kinikilala nating presidente ay si former President Manuel L. Quezon. Pero during the time na tayo ay binomba ng mga Japanese, ang kinilala na nating presidente ng mga panahon na yun ay si Jose P. Laurel. Yes po, si Jose P. Laurel. So ang kinikilala ng mga Japanese as president ng Philippines during that time ay si Jose P. Laurel. Di ba din idea kung bakit sa dinami-rami ng politician na pwede niya namang gawing presidente, bakit kaya si Laurel? May idea ba kayo? Okay, ang reason kung bakit siya yung napili ng mga Japanese Imperial Army bilang maging presidente during that time, kasi siya yung presidente na kaya makipag-communicate sa lengguwahe na ginagamit ng mga Japanese, which is Nihongo. Okay? And also, kaya niya rin makipag-communicate gamit ang wika natin. So, magiging madali para sa kanila yung communication and yung pagsasangkatuparan ng kanilang mga kautusan sa pamamagitan ni former President Jose P. Laurel. Do you have any idea guys kung saan yung naging entry point ng mga Japanese bago sila pumasok dito sa atin sa Pilipinas? Dati sa Sa Manila, sa Nipapawid. Saan banda? Luzon, sa Visayas ba yan? Sa Mindanao? Sa Luzon, sa Mindanao. Actually, ang naging entry point ng mga Japanese dito sa atin sa Pilipinas is sa Visayas. So bakit kaya sa Visayas? Kaya nga nang sinabi ni Ate Sherry sa inyo, di ba may mga pinadala po ang Japan dito, mga Japanese Imperial Army para maging spy. So nalaman nila na sa parting Visayas po bumabagsak lahat ng mga supplies, pagkain man yan, bala, nasa kalat pasabo, doon ibinabagsak from America papunta ng Pilipinas, bumabagsak sa Visayas, and yung Visayas sa Visayas, siya na yung nagkakalat or nagpapadala sa iba't iba nilang mga yung mga kanilang campsite. Okay? So siya yung nagsusupply from America, Visayas, then siya na yung nag-spread sa mga iba't ibang campsite ng mga Americans dito sa Pilipinas. So ang idea kasi ng mga Japanese is pag once na nakuha na nila yung kung saan binabagsak ng mga Americans yung mga supplies dito sa atin sa Pilipinas, mas madali nang mahihirapan or mas mapapadali na siya kanila na kumpubin yung buong bansa. Since nga na mawawala ng pagkain, ng mga bala or mga pampasabog, yung mga baril, mapipilayan yung mga Americans and mapapadali yung kanilang pananakop sa ating bansa during this time. So after the war, nung siya ay matapos na bilang maging presidente, by the way, ang klase ng gobyerno na umiiral during the World War II ay yung tinatawag natin na puppet government. When we say puppet, ano bang ibig sabihin? Peking war? Gawa-gawang war? Actually, yung puppet government, when we say puppet, the word itself puppet, tayo po ay kinokontrol. Kung ano yung sabihin, kung ano yung pag-utos at ipagawa nila, wala tayong karapatan na hindi sundin yun. Kasi mamimili ka lang. Kung gusto mo mabuhay, sumunod ka. Kung ayaw mo, then alam mo na yung kalihim. Okay? So, nung matapos yung termino niya bilang presidente, isa rin si former President Jose P. Laurel sa mga nagsulong upang maging maganda ulit yung relationship ng Japan and ng Philippines after the World War. Okay? So, after ni Jose P. Laurel, ang sumunod ay si... Okay, so balik na tayo kay Manuel L. Quezon.
Sir Joseph. Si Sergio Osmeña yung pinakamatanda na naging presidente ng Pilipinas at the age of 65. Okay, so napanood niyo ba yung documentation sa kanya sa KMJS? Okay. Na-recently niya lang napatunayan or nalaman yung kanyang biological father. Napanood niyo po ba yun? So mapapansin niyo na pinakita yun siguro mga 2 months ago, na nakita nga na yung kanyang kinilalang tatay, hindi yung original niyang tatay. Ang totoo niyang father is a businessman or part ng elite family or wealthiest family sa Cebu. Okay? So si Manuel, si Sergio Osmeña, kinuusap siya ng American government na kailangan magkaroon na tayo ng bagong presidente or magkaroon ng halalan bago pa man sumapit ang April 30, 1946. So isa po si Sergio Osmeña sa mga tumakbo bilang presidente during that time. Pero alam niyo ba guys, hindi niya nakuha yung simpatya ng tao. In short, ayaw sa kanya ng mga Pilipino during that time. Do you have any idea kung bakit? Ang reason kung bakit ayaw kay Sergio Osmeña ng mga Pilipino during that time, kasi yung way niya ng pagsasalita is parang hindi sila nako-convince. Ang nakalaban niya po kasi, or mahigpit niya kalaban during that time is si Manuel Rojas. Yung makikita natin sa 100 pesos. Kung pagkukumpara niyo si Manuel Rojas and si former President Sergio Osmeña, mas mabulaklak magsalita. Siya talaga yung typical na politiko, si former President Manuel Rojas. Unlike kasi kay former President Sergio Osmeña, na parang nonchalant type siya ng politician. Kumbaga, marami naman siyang plano pero hindi siya kagaya ni former President Manuel Rojas na mabulaklak magsalita. So, naging magkalaban sila sa posisyon bilang presidente and ang nanalo during that time ay si Manuel Rojas. Okay? So, si Manuel Rojas, pinangalan sa kanya ang isa sa mga lugar sa Kamaynilangan which is ang Rojas Boulevard dahil din natin makikita yung Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bakit kaya sa kanya ipinangalan? Kasi ang idea ng pagkakaroon natin ng Central Bank of the Philippines ay idea po ni former President Manuel Rojas. So, actually, ano kasi siya nun head siya ng finance during that time. And nag-come up sa kanya yung idea na bakit hindi kaya magtayo na tayo or magkaroon na tayo ng sarili nating bangko. So, before, ang tawag sa kanya is Central Bank of the Philippines and ngayon, mas kilala na natin siya as Bangko Sentral ng Pilipinas. So sa National Capital Region, meron tayong 2 branches ng BSP. Yung isa is nasa May Pasay, malapit sa Mississippi Complex. So doon po nilalagyan ng mga serial numbers yung ating pera. So kung tatanungin niyo naman kung saan ginagawa ang ating pera, ginagawa po yung pera natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, East Avenue Branch. Okay? So may 2 tayong klase ng proseso ng paggawa ng pera. Yung paggawa or pag-imprenta ng perang papel ang tawag is printing. Ang tawag naman po sa paggawa ng perang coin or barya is minting. So yun ang reason kung bakit siya sa kanya ipinangalan ng Rojas Boulevard. Kasi nga po siya ang nag-establish yung idea niya, yung pagkakaroon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So sadly hindi niya natapos yung kanyang termino bilang presidente. Kasi po, siya po ay namatay habang siya ay nagbibigay ng talumpati or speech nung siya po ay bumisita sa probinsya ng Pampanga sa Manila. So habang nagbibigay siya ng speech, sinasabi niya lahat ng mga future plans niya sa Philippines. Napansin ng isa sa mga Amerikanong sundalo na medyo hinahabol niya na yung hiling niya. And ang sabi sa kanya is kung okay na ba siya, kinamusta siya. And ang sabi ni former President Manuel Rojas, napagod lamang siya and gusto niya magpahinga. So dinala siya sa kwarto niya para medyo malamigan ng konti and makapagpahinga. And nung chinek siya ulit nung American soldier dun sa kanyang private room, nakita nila na si Manuel Rojas ay wala ng pulso at wala na po siyang malay. So inatake po siya sa puso. Ang pumalili po sa kanya na napumalit sa kanyang posisyon bilang presidente is yung vice president niya po during that time na si, kilala niyo ba siya? Si Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino po yung kaisa-isahang presidente na ipinanganak sa loob ng kulungan. Siya rin po yung nag-iisang presidente na nakulong sa loob ng Fort Santiago.
Ang reason kung bakit po siya bakit siya nakulong sa loob ng Fort Santiago ay yung hindi niya pagsunod sa batas na ipinapatupad ng mga panahon. And actually guys, alam niyo ba na isa si former President Elpidio Quirino sa pinaka-devastated during the World War II? Oh, kasi yung kanyang mga anak, actually tatlong anak niya, nahabulan siyang boss. in-laws ay biktima ng massacre ng mga Japanese Imperial Army. So may mga trick kasi yung mga Japanese Imperial Army during that time. Isa na dyan yung ginawa sa family niya na kung saan lahat ng mga tao sa bahay pilit nilang pinalabas. So nung nakita nila na lahat na ng tao is nasa labas ng bahay, wala na lang, kumbaga walang habas na lang sila na namaril. So isa lang sa mga anak niya ang nailigtas niya. Lahat po ay biktima ng massacre ng Japanese Imperial Army. So para magkaroon na lang ng dissenting living yung kanyang family members, patago niya na kinuha o tinakas yung mga remains nito at kanyang living. And actually, siya rin yung kauna-unahang presidente na muntik lang mag-impeach. So muntik na siyang mapababa sa pwesto. Dahil na-involve po si former President Elpidio Quirino dun sa tinatawag natin na issue sa Black Diamond Smart. So yun siya yung pinaka malungkot yung background when it comes doon sa World War II during the Japanese occupation, kasi na talagang kubos yung kanyang family member, and ang natira lang sa kanya is yung bunso niyang anak. Yun lang yung naisama niya. The rest is biktima ng massacre ng mga Japanese Imperial. Okay? So sige guys, ikakat ko muna yung discussion ko. Malapit ko bahin si Vitalita. Kaya na ang kaantupan. So babalikan ko kayo pag after natin mag-picnic room para makapaglakad-lakad kayo rin. Medyo mag-ising. Then after nun, start na ulit ako ng discussion. Iko-continue ko lang yung mga remaining presidents para meron din. Okay? So for sino pong may tanong? Wala. Sige po, pahinga muna kayo. Then pag may tanong kayo, may concern kay Ate Cheryl, nandito lang po question ako. Pahinga muna ha. Pa hindi mapagod. Opo, pahinga po muna kayo para hindi mapagod. Okay? So para may energy din kayo mamaya. Kayo boys ha. Pahinga muna kayo para mamaya hindi kayo mahilo. Kasi maghapon po yung inyong activity ngayong araw. Okay? So far wala nang question. Balikan ko po kayo after natin sa picnic. Salamat. Selector. Mata to. Alam mo, pataas pa doon.
try natin. Pauno muna siya yung po. Minutes lang tayo. Wag mag-video ko.
Nueva Home. Papuntang La Union. Nasa tourist spot na siya, lumipat na siya. Kilakal siya. Sarap ko kayo ha. Ay, pala habang ako nasa bahay From lapit na Tagaytay. Ay ba, di ba daling ka? Sumama si Avance Ivan Dinas kasi may nagtat ka eh. Naka-video. Pasay Kinisip. No to photography. No stealing video without permission. Persistent stealing videos. Okay. Reporting. Ada ay 11976. Bayanet to ano eh. Ito sa lapit na Tagaytay. Gagamitin ko sa one-to. Ay, malapit na Tagaytay. Yun na pala.
Ano ito po? Hindi, anong po? Oras. Hostel na lang. Sa Tagaytay na kayo. DJ. Bijanyo, Dominic siya. Lagos pa doon. Video maestro. Atingin na tayo kasi na Yan dito sa Pangkalan. Alice.
Yan dito si... Sino ba? Uy! Pataas na to. Dito mo, dito mo. So, dito na kami sa... Thank you very much. Pasalamat po sa inat sa vlog. Dito namin na so po. Hanggang susunod na po. Doon tayo sa episode. Ingat po.